Ayun naman pala mga kababayan, bawal naman pala kung pagbabasehan mo ang panuntunan ng DSWD. Etong pagsali-sali ng mga politiko sa pamimigay ng ayuda. Dahil ang nangyayari po ngayon mga kababayan ay parang inangkin na ng mga politikong ito na parang galing sa kanila ang ayuda, pera, bigas, cash aid na binibigay sa mga tao. Hindi po raw dapat ito, sabi ng DSWD, dahil mayroon daw silang rules dito sa makatuwid mga kababayan. Ginisa po itong si Rex Gatchalian, siyang DSWD secretary na isa ring politiko. What do you expect? Doon sa Senado dahil bakit pinapayagan niya itong mga politiko na gamitin itong programa ng DSWD para magpapogi? Sabi doon ni Rex, talagang bawal ay mga politikong iyan na sumali-sali dito sa aming payout o pamimigay-migay ng ayuda. Sabi ng DSWD Secretary mga kababayan ha. Kaya naman pumalag si Ted Filon mga kababayan at ang sabi niya, tumawag siya sa DSWD At ang Assistant Secretary ang sumagot mga kababayan. Kinastigo niya na kung bawal pala ito, bakit tahasan nating nakikita sa mga payout ang mga politiko? Sabi ng DSWD, sisikapin namin na ito iwasan ito. Panoorin po natin mga kababayan ha. Pero bago po yan, gusto po lang natin pasalamatan itong ating mga mababait na viewers all over the world. Lalong-lalo na ito si Mark Anthony Napole from Bahrain mga kababayan. Thank you so much po Sir Mark Anthony from Bahrain. At etong ating kababayan from the Philippines, si Ma'am Evelyn Presto. Thank you so much po, Madam. Narito po ang video. Yun pong sinasabi ni Secretary Gatchalian na para hindi mahaluan makulayan ng politika, pinagbabawal ang mga politiko sa mga payout po na ginagawa ho ninyo. Kasalanan ito ng ngagngag mga kababayan. Naglagay ng politiko dyan sa DSWD. Ngayon, parang naging kampanya na ang pamimigay nila ng ayuda. Isipin nyo na lang ha, in the span of 2 years mga kababayan, 1 trillion mahigit ang kanilang expendable for the ayuda at ang mukha ng ayuda. Etong si Tamba, kasama na yan si Budots King na si Bong Revilla mga kababayan na sa lahat talaga ng bigay-bigay ng ayuda, andun siya. At kasamahan nila mga kongresista. Diyos mo, bakit nandyan kayo? Akala ba namin gawain yan ng DSWD at bawal kayo dyan? Ma'am, sa ngayon po naglipa na senador na kumakandidato, incumbent sa lahat ng AIX at AKAP distribution na andun siya. Nandun siya mismo, present. Si Tamba, si Bong Revilla, si Erwin Tulfo mga kababayan, nandun yan lagi. Official po ng Kamara, congressman sa distrito, na andun po silang lahat, ma'am, sa kanilang ipinapakalat na mga videos. At iyang mataba yan, hudas na yung mukha yan, palagi yung nandyan. Sa kanilang mga Facebook accounts. Anyway, lahat pala sila mga kababayan, Sa bawat payout mga kababayan na billions umaabot po ng billions in just one day. Andyan sila lahat pero gastos po yan ng taong bayan dahil kumukuha po yan sila sa travel allowance sila from the government. Ano po ang inyong reaction dun, ma'am? Sagot! Gaya nga po ng in-intimate ko in my previous interviews, Madam Ted Whitley. Nanginginig na ang boses mga kababayan. Dapat si Rex Gatchalian ang kinastigo mo dyan, Ted Filon, dahil siya yung bossing dyan sa DSWD. Lagi natin sinasabi na we value yung partnership ng DSWD with the different stakeholders. Kabilang po dyan yung mga legislators natin, yung mga mayor natin, yung mga governors. So, maaari po silang pumunta. For what? For what? Maaring pumunta? Kailangan ba talagang pumunta mga kababayan ang lahat ng mga kongresista? Ang sabi ay mga 200 plus 300 na mga kongresista sumabay sa payout. Distrito ba nila yan? Diba? Yung si Tamba, late lang ang distrito niyan Si Erwin Tulfo, si Budots King, DSWD ba yan? Tumatakbo yan mga kababayan, mga politician. Mag-observe doon sa mga isinasagawa natin ng mga payout activities. Mag-observe pero maghawak ng mikropono. These are their constituents. Ito po yung mga tao pinagsusubihan. O bakit pinahawak nyo ng mga mikropono? Kung mag-observe lang. Ito yung mga taong hindi representan nila. So maaari naman po sila magsumo doon to observe and make sure na maging maayos po yung mga isinasagawa natin ng mga payout. Ano kayo? Kumuha na lang kayo ng gwardya. Gwardya ba yung mga buhayang yan? Sabi ni Ted Filon. Pagtitiyak na po na
may maayos tayo na venue, may maayos yung may security, and palusot pa tong itong mga ungas na to. Akala nila bobo tayo mga kababayan. Dapat talaga may magsampa ng kaso dito mga kababayan Na bakit hinahayaan ng DSWD na sumali itong mga politicians sa mga payout na mukhang inaangkin na nila ang pamimigay-migay ng ayuda mga kababayan. Titiyak yung peace and order. So, yes, we welcome them to be there to observe, and of course, lagi lang nating pinapaalala na malinaw kung masabi na yung isasagawa na payout activity ng DSWD ay programa ng DSWD at ang pondo ay galing na po sa DSWD. Pero ma'am, hindi lang po sila naandun to observe. We can see them nasa stage, may hawak na mikropono bago mamigay po ng pera. See? May hawak na mikropono. Kung minsan nga mga kababayan, hindi na nga nakapagsalita yung taga DSWD talaga dahil nauuna pang magsalita itong mga politikong mga buhaya. Naandun sila nagtatalumpati at yung ibang nga pong kandidato ngayon naandun present. No? So ang dating po yung pera na ipamamigay dahil para bagang lumalabas na ito po'y galing sa mga politikong ito. With that, Manong Ted, lagi natin pinapaalalahanan ng ating mga field offices na tiyakin naman po na hindi nga po magamit yung ating mga programa. Hanggang paalala lang kayo. Lagi doon lang pinaalahanan mga kababayan. Pero, smiyo. Sinabi lang niya yan, Ted Filon, dyan sa'yo para tumahimik ka. Kastiguhin mo, Ted Filon. For other intent. And yung mga panuntunan on that, on how to insulate our programs and services from political interferences. Political interferences. Sana, diretsuhin ito ni Ted Filon, At sana, itanong niya, paano sampahan ng kaso itong sinong namumuno dyan sa DSWD? Lalong-lalo na itong si Tamba na parang inangkinan niya ang ayuda. So, it's good na nababanggit niyo po sa amin so that we could again reiterate our guidelines, remind also our workers to make sure na ito pong mga programa ng serbisyo natin po pinapatupad ay hindi nga po mahahaluan ng kung ano pang mga mga activities. Alam nyo naman pala DSWD, bakit hinahayaan nyo? 2 years na po ito mga kababayan, ongoing ha. Tapos, sabi ng DSWD, tinidiyak natin na hindi mahaluan ng politika. So, ginawa ng political that would advance political agenda of some. Political. Tingnan nyo. May mga MR pa mga kababayan, Martin Romualdez, Rice, mga tarpaulin ni Romualdez. Ano ba yan? Hindi pa ba yan politika? Gaano po dyan kaseryoso ang kagawaran? Kasi sabi po ni Sec. Rex Gatchalian, hindi pinapayagan ang mga politiko. Hindi yan seryoso. Joke lang yan. Sinabi nilang bawal. Sila mismo ay nando doon sa pamimigay ng pera to avoid giving the impression that the cash aid came from the politicians. So di ho ba't nagkaroon nga dati ng suntukan pa dito sa isyong ito, di po ba? So gaano po kaseryoso dito ang kagawaran kasi mukhang iba pong aming napapanood ngayon na pinapangalandakan ng mga kampo ng mga politiko. Nagyabang pa mga kababayan. Well, of course, we're very firm in our position, Manong Ted. We are very firm with our position. Tigas daw ang kanilang paninindigan mga kababayan na bawal ang mga politiko. Bakit nandyan yan? Si Tamba, sina Erwin Tulfo, sina Romualdez at worst mga kababayan, lahat, halos lahat ng mga kongresista. Distrito ba nila yan? Ang sabi pwede daw mag-observe, pero hindi pwedeng magsalita. Observe lang. O pinahawak ng mga mikropono. Ito ang number 1 aksaya mga kababayan. Ang to nakakalungkot Yung mga nagtatrabaho ng maayos mga kababayan, pinapatay sa pagbabayad ng buwis. Grabe, at almost choke level na mga kababayan, halos sinasakal ka na sa pagbabayad ng buwis dahil after mga bayad ng buwis bumili ka pa sa tindahan, mayroon na namang buwis. Lahat na lang buwis. Para ibigay lamang dito sa mga, mga walang trabaho. Okay naman pagbigyan yung mga talagang nangangailangan. Pero eto kanila mga kababayan, wala pong impact yan dahil ang nabibigyan pinipili nila mga kababayan. Yung mga nakaangat-angat, yung iba middle class pa. Yung talagang nasa poor community dapat. Kaya etong mga migay-migay ng ayuda mga kababayan, wala yung silbi. Ginagamit lang yan mga politiko para magpapogi. Isipin nyo na lang namigay daw ng ayuda para doon sa media groups. Nagtatrabaho sa larangan ng media.
Yeah. na kinakailangan talagang i-introduce natin yung programa ng DSWD and maabisuhan o ma-inform yung ating mga clients and beneficiaries na yung pong tinatanggap nila ay galing nga po sa DSWD. That has always been the position of the department. Ang gawin mo, iban mo ang mga politika dyan sa pag-payout. Lagi na natin sinasabi, we are promoting active citizenship. That's part of empowering our beneficiaries. We provide Ang sarap sampalin nitong babae ito. Blatant na liar, mga kababayan. Oh. Firm daw sila. Na bawal. information. The information is vital kasi for them. No? So pag nalaman nila na ito pong mga tinatanggap nila ay galing sa DSWD, then their decisions, some election period will not be influenced, of course. Pero Pero ngayon, Ma'am Irene, ang problema, Ma'am Irene, kasi yung mga tarpuli ng mga politiko sa buong lugar, punong-puno ito Martin ng mga Romualdez. pangalan nila doon. Ang DSWD, ba walang panuntunan ay pagbawal ito? Card. May panuntunan po tayo dyan, Manong Ted. In fact, we've reminded our field offices na dapat yung pong mga payout activities natin, yung mga tarpaulins na itinapaprint nila, dapat ang nakasaad lang po dyan ay yung nga pong bakit Martin Romualdez yung mga tarpaulin? Ngalan ng activity, yung date, at yung venue. And of course, it should just carry the logo of the DSWD and the bagong... Wala na ngang logo ang DSWD dahil MR, Martin Romualdez ang lahat, mga kababayan. So again, we'll just make sure to reiterate this policy doon po sa ating mga field office. Dapat itong mga sinungaling mga kababayan from DSWD, yan ang dapat kasuhan din. Liar liar. And we'll closely coordinate again with our partners, with our stakeholders, and remind them na dapat nga lang po yun lang pong mga nasa panuntunan natin ang dapat mong masunod. Anong masasabi niyo dito, mga kababayan, na may panuntunan naman pala itong DSWD na bawal sumali-sali ang mga politik dyan sa distribution ng mga ayuda. Tapos, garapalan, mga kababayan, na nilalabag nila. Anong masasabi niyo dito? Post your comments below.